So nakalabas na nga po ng ating Philippine Area of Responsibility, ito pong Bagyong Marce. Balikan natin yan at silipin na din natin itong tatlong panibagong namumuong sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. Unahin muna natin itong mas malapit, ang Bagyong Marce. So kanina ng alas 4 ng hapon, ayon sa Pag-asa, nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong Bagyong Marce. Yan po ay patuloy pa ang paghina at palayo na rin po sa ating bansa. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa lying around 260 kilometers east o silangang bahagi ng Ilocos Norte. Patuloy po itong kumikilos, pakanluran, palayo sa ating bansa sa bilis na 20 km per hour. At habang umaakit pa po yan o tumutungo dito sa may general area ng West Philippine Sea, yan po ay inaasahan natin na tuluyan pang hihina. Sa kasalukuyan, wala na po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at significantly nabawasan na po yung ating mga pag-ulan at malalakas na bugso ng hangin na dulot po ng Bagyong Marce. Kasabay po ng unti-unting paglayo niyan sa ating bansa. Maliwalas po ang panahon natin sa malaking bahagi ng ating bansa, kasama na po dyan ang Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao. At kung may mga pag-ulan po tayo, ito po ay mga isolated lamang o localized o yung ating mga pulupulong pag-ulan na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. At posible rin po yan na magkaroon tayo ng mga thunderstorms. Pero generally, fair weather po tayo sa malaking bahagi ng ating bansa kasabay po ng paglayo pa nito pong Bagyong Marce. Pero meron ngang susunod agad dito po sa Bagyong Marce. Silipin naman natin yan. So meron nga tayong binabantayang panibagong mga namumuong sama ng panahon. Mga dahil tatlo po yan. Ito pong mas malapit at ito namang dalawa na mas malayo sa ating Philippine Area of Responsibility boundary line. Unahin muna natin itong mas malapit. So ito po ay isang low pressure area na ayon po sa Pag-asa. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layang 1,705 kilometers east o silangang bahagi ng southeastern portion ng Southern Luzon. Ito po ay wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at nasa labas pa nga ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero nasa approximately 300 kilometers na lamang po ang layo niyan sa ating boundary line. So maaaring mamayang madaling araw o bukas ng umaga, yan po ay makapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, hindi pa po nila ito nakikitang maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Pero habang binabaybay po nitong sama ng panahon na ito pong East Philippine Sea, may possibility pa po yang lumakas pa. So ito pong bagyo na mas malapit sa ating boundary line ay designated na ng JTWC ng US as 92W Invest. Pinapakita dito na magpapatuloy po itong kumilos pa westward sa direksyon po nito pong hilagang bahagi ng Luzon. Habang kumikilos po ito pakanluran papunta sa ating bansa, meron po tayong inaasahang unti-unting paglakas nito. Maaari po yang sumabit or sumayad sa ating landmass or kalupaan as a low pressure area or posible rin as a tropical depression or nasa lower end ng ating category ng bagyo. LPA man o posibleng mahinang bagyo, magdadala pa rin po ito ng mga pag-ulan generally dito sa hilagang bahagi ng Luzon in the next 3 to 4 days. So ito po ay babantayan natin sa anumang changes ng kanyang lakas. Ngayon, puntahan naman natin itong mas malayo sa ating boundary line. Ito po ay designated na rin ng JTWC ng US as 93W Invest. Ito po ay napakalayo pa sa anumang bahagi ng ating bansa at nasa higit 3,500 kilometers pa ang layo nito sa ating mismong boundary line. So napakalayo pa po nito at marami pa pong posibleng magbago sa lakas at direksyon nito. So narito po yung sirkulasyon na yan. Base dito sa ensemble forecast track ng GFS para sa 93W Invest, magpapatuloy po itong kumilos pa west-northwest sa direksyon nga ng ating Philippine Area of Responsibility in the next few days. Nakikitaan din po natin ito ng unti-unting paglakas. Sa loob ng isang linggo ay wala pa rin po itong magiging direktang epekto sa ating bansa. Maaari po itong sumunod dun sa namumong sama ng panahon na mas mababa naman sa direksyon nito. Last but not the least at ang pinaka-importante, puntahan naman natin itong namumong sama ng panahon na mas mababa at nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay designated naman ng JTW ng US as 94W Invest. Bakit importante at dapat natin pagtuunan ng pansin? Unang-una, ito po ay mababa pa. Dahil dyan, mas mataas po ang tsansa niyan mag-landfall or sumayad sa atin. Dahil nga, mas mababa po itong magsisimula. Kung paakyat man po ito, posible po yung sumabit sa itaas na bahagi ng ating bansa. Pangalawa, malayo pa po ito. Dahil dyan, habang binabaybay po nito itong karagatan sa eastern section ng ating bansa, mas makakaipon pa po ito ng lakas.
Pangatlo, medyo malawak din po yung sirkulasyon nito sa ngayon. If ever mas lumakas pa po yan, mas magiging malawak din po yung kanyang general diameter o yung kanyang area of circulation. So narito naman ang ensemble forecast track ng GFS para sa 94 WNBEST o yung ating binabantayang sama ng panahon na mas mababa sa ating bansa. Sa ngayon, napakalayo pa po nito sa ating bansa. Ito po ay nasa layong around 2,300 kilometers ang layo pa sa ating boundary line. Base dito, magpapatuloy po itong kumilos pa north-northwestward patungo nga sa direksyon ng ating bansa. Sa ngayon, medyo malawak pa yung ating area of uncertainty. Base dito, meron pa itong possibility mag-recurve pa itaas patungo dito sa southern portion ng Japan. Pero hindi pa rin natin inaalis ang possibility yan po ay mas sumubsub pa at tumungo dito sa general area ng Luzon area o dyan po sa area ng Central Luzon at northern portion ng Luzon. Kaya binanggit natin kanina na not the least at importante dahil nga mas mababa po ito at mas makakabuelo nga. At kapag panahon nga ng bare months ay mas mataas po ang tsansa na nagla-landfall o sumasayad sa lupa ang mga bagyo. Again, malawak pa po yung ating area of uncertainty. Marami pa pong posibleng magbago sa direksyon at lakas nito. Pero ito po yung ating area of interest sa ngayon dahil sa posibleng development nito in the next few days. So maaari pong mas mauna po itong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo kaysa po dun sa mas malayong sama ng panahong binabantayan natin. So posible pong magkakasunod itong tatlong binabantayan nating sama ng panahon. So bago tayo matapos, sagutin muna natin yung nag-comment na mas mahina na daw pala ang isang typhoon category kagaya ng Bagyong Marce kumpara sa isang severe tropical storm category na gaya naman ng Bagyong Christine. Ang bagyo po ay parang fingerprint. Wala po diyang magkakatulad. Merong magkakahawig pero wala pong exactly the same. Magkakaiba po yung ating mga bagyo. Ang Bagyong Christine po ay totoong mas malawak, mas maraming dalang ulan at present din po yung ating southwesterly wind flow dyan at meron din tayong northeasterly wind flow. Kumpara sa Typhoon Marce na mas compact o mas maliit at wala rin din po yung southwesterly wind flow. Although merong northeasterly wind flow, mahina po yung kanyang southwesterly wind flow, pero mas malakas ng dihamak yung kanyang maximum sustained winds malapit sa kanyang mata or yung kanyang eye wall na tinatawag. Umabot po yan sa almost super typhoon category na may lakas na hangin na nasa around 175 kilometers per hour. So sa example ng Bagyong Marce, kung malayo naman po kayo sa mismong gitna or sentro ng bagyo, wala po yang talagang epekto sa inyo. Pero hindi po masasabi ng mga taga Northern Luzon, particularly sa area ng Cagayan at Ilocos Norte, na mahina ang Bagyong Marce dahil naging napakamapaminsalang bagyo po nito. So magdedepende po ang epekto ng bagyo sa maraming variable gaya po sa lawak nito, sa structure nito at sa mga ibang hinihilang weather system nito. Lalong-lalo na sa lokasyon nyo with respect dun sa ating dumadaan na bagyo. Ang importante, maging alerto, maging handa po tayo if ever meron tayong paparating na namumuong sama ng panahon gaya po ng tatlong ito. Kaya ugaliin din po makinig sa mga warnings ng Pag-asa sa inyong local LGU at sa inyong local DRRMO. Again, mas maigi pong handa at ready tayo para iwas disgrasya at sakuna. Kaya patuloy nating babantayan ito pong tatlong namumuong sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.